Hello mga kabibig, welcome back sa ring pag-uusap-usapan, paglibak-libakan with evidence. Naku po, sabi ng kabilang parlor, sure na daw panalo si Boyeng Rimulya sa pagiging ombudsman. Yung mga educators pala, kasama si si Luistro pala. Kasama si Luistro sa nag-interview kina Boyeng Rimulya. Naku, sabi lang, panalo na yan, sure na yan. Yan ang manok ni BBM. Kasi kung makakaupong ombudsman si Boyeng Rimulya, sure na yan na hindi na makakatakbo si BP Sara sa pagka-presidente. Wala nang Duterteng babangon muli. Yun ang inyong pakiramdam. Pero si Senator Amy Marcos, ilalaban niya na hindi maging ombudsman si Boyeng Rimulya. At alam ko merong gagawin si Senator Amy Marcos, mag-asaran na daw sila mga kabibig. So ito kabibig ba, ang video interview ni Boyeng Rimulya na confident. Sabi pa nga niya na maging patas akong ombudsman. Wow! Patas daw siyang maging ombudsman. So ito kabibig ha, ang confident interview ni Boyeng Rimulya kung saan feel ni Boyeng na siya na talaga. Okay, let's watch this video kabibig ha. Senator Amy Marcos. I'll be filing a motion to resolve the issue as soon as possible. Tapos sir, ano po ba yung inilalakad natin doon sa atin pong naging sagot na from the start hanggang po sa ngayon? What do you mean? Sir, ano po yung ipinaliwanag natin doon po sa simula? Well, I'm applying for a leadership position. Opo. So may we also get your reaction because Senator Amy Marcos is claiming that acting ombudsman right now is facing pressure to allegedly dismiss No comment. I don't want to comment. Ayaw siyang mag-comment. Pero sir, ano po yung gusto niyo ipaintindi po doon sa naging action niyo po noong nangyari po yung pag-aresto po kay dating Pangulo? Trabaho po namin yan to keep the country stable, prevent violence, prevent the happening of any untoward acts. And I think that we were able to peacefully bring him abroad to face the charges against him without hurting anybody physically. I think that's the most important thing. It's the most peaceful way of doing what had to be done. Sir, for the record, what happened to the complaint? Is it archived, still alive? I don't know. But it's still... So meaning, inamin ni Boyeng nga kasabwat siya. Inamin ni Boyeng. Ay, nako Boyeng, itong interview mo pwedeng gamitin ni Senator Amy Marcos. Nako, eto pa kabibig ha. Eto pa ang isa nating i-share sa inyo. Well, alam nyo, kabibig, natatawa lang ako ba nga, hanggang ngayon, mag-2026 pa, na Duterte pa rin ang ayaw nilang makapasok or manalo sa 2028. Bakit? Ito na. Hindi biro-biro itong mga sinasabi ni Senator Amy Marcos. Kahit na hindi siya kamag-anak ni Presidente, dapat siyang pakinggan ng ating Pangulo. Correct. At dapat aksyonan ito ng seryoso. Kaugnay nga po dito sa naging opisyal na pahayag ni Senator Amy Marcos na inilabas sa Prof, ukol po ito sa pagsuhol umano kay OIC Ombudsman Vargas. Basahin ko lamang yung unang bahagi lang kanyang pahayag, Prof. Sabi niya dito, sabi ng senadora, may mga nagsabi sa akin na si OIC Ombudsman Dante Vargas ay pinipressure ngayon. Kasama dito ang malalaking halaga ng suhol, sinusubukan ang kanyang karangalan mula sa ilang makapangyarihang tao para lang ibasura ang isang kontrobersyal na kaso na aking inihain. Kapag nangyari yon, magbubukas daw ng daan para ma-appoint ang isa sa kanila. Matatandaan, ako'y naghain sa ombudsman ng isang formal na reklamo laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya at mga nakatataas na opisyal ng gobyerno kasama sa mga sinabing may pananagutan ang Interior Secretary John Vic Rimulya na tila sangkot sa pagpapabilis na pag-aresto ni dating Pangulong Duterte nang hindi sumusunod sa wastong proseso. Si PNP Chief General Romel Francisco Marbil at CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na parehong pinaniniwalaang nakilahok sa pagtawag o pagpapatupad ng ilegal na detensyon at paglabag sa karapatang pantao at pati si Special Envoy Marcos Lacanilao na inakusahan ng paglabag sa bisa po ng kanyang opisyal at tungkulin, pagbibigyan ng maling testimonya at perjury habang isinasagwa
ang arrest. Ano po ba ang inyong masasabi dito sa opisyal na pahayag ng senadora na nakapost ngayon? Nakapost sa kanyang Facebook page, Prof? Well, whether it is just an allegation, dapat ang ating Pangulo ay bigyan niya ng pansin. Numero 1, bigyan ng maraming bodyguard yung tao na yan, pati yung kanyang pamilya, para hindi siya matakot sa kanyang pagdedesisyon. At bukod dyan ay i-under surveillance yung kanyang kumuha ng court order para ma-under surveillance lahat ng kanyang communications, yung kanyang Viber, yung kanyang WhatsApp, yung kanyang Facebook, etc. etc. para 24/7 surveillance, para kung merong mag-death threat sa kanya, madaling ma-trace at ma-aresto. No? Hindi biro-biro itong mga sinasabi ni Senator Amy Marcos. At ito, hindi porke kapatid siya ni Presidente, kahit na hindi siya kamag-anak ni Presidente, dapat siyang pakinggan ng ating Pangulo. Correct. At dapat aksyonan ito Correct. ng seryoso ng ating Pangulo. At hindi pwedeng taga-DOJ o taga-NBI ang mag-aasikaso nito, sapagkat ang ina-allege ay taga-DOJ, no? Correct. Ni Senator Marcos. So dapat taga PNP-CIDG siguro at mga taga Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, so ISAP, ang gagawa ng mga karapat-dapat na gagawin. At yung pagbibigay ng bodyguards dito, pwede yung Police Security Protection Group o PSPG, no? Correct mga kamibig, bigyan talaga ng proteksyon itong whistleblower ni Senator Amy Marcos. So, pakinggan nga ulit natin si Senator Amy Marcos yung kanyang pasabog hinggil na di umano'y executory na daw yung pagiging ombudsman ni Boyeng Rimulya. Wow! So yung pa-interview pala for the sake lang pala yun? Ano ba naman yan? Tayo talaga ang binobobo. Naku, ano ba? Tigilan na po natin magiging bobo ha. Ito na. Eto nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Oh. Bakit i-dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately executory ang ilalabas. Yes po. Git ninyo na plano nila na kaya ilagay Secretary Boyeng Rimulya sa ombudsman para ipakulong si BP Sara at mga ka-alyado niya. Ano yung suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan niyo? Yes, marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati, pero hindi naman natin mapagkakailay. Ang labo-labo naman ng ganun. Kaya tututulan ko po at magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan at hindi dapat mangyari yan. Correct. Dahil klaro naman, hindi dapat politiko. Klaro yung conflict of interest. Hindi naman na maitatakwil na may kaso. So, 2 sets of cases against Secretary Boyeng Rimulya presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga. Pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan, si Deputy OIC Castillo. Malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct from judicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary detention of PRRD. Ayan, so nag-file ako nung nakaraang 27 August ng position paper ad cautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Iintay rin kami yung mga respondent
panayang extension of time to file, wala pa, hindi pa pinipila, tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga, dapat talaga, pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso eh. Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental position paper. Kaya, ayun, nung nag-file ako nung 27 August, yung sumunod na araw, wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Marie Flor Punsalan Castillo. Bigla-bigla ang pinasok yung Deputy Ombudsman sa Visayas, si Dante Vargas naman. Ang daing-daing naririnig, ang daming haka-haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si OIC Ombudsman Castillo na dati-rati wala naman tayong naririnig tungkol dyan. Kung ano-anong district engineer flood zone control, talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan. Yun na nga. Tapos may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, kaklase daw, Secretary Boying sa UP Law. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At eto nga, na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Yan pala. Yan ang tanong ko. Ang balita, immediately executory at ilalabas. It's also alleged that even though the time for filing of the motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. It's very bothersome if the cases will be dismissed days after the position papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss. Ang dami pang nakatenga. Hindi ba nakakaduda yan? There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boying to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. Correct. And since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Yun nakabibig. Narinig natin si Senator Amy Marcos. Ewan ko ba kung bakit hindi sila maniniwala kay Senator Amy Marcos na gawa lang daw. Senator Amy Marcos ng chika. Ako kung ako si Senator Amy Marcos, kung chika-chika lang ang pinagawa ko, masisira yung reputasyon ko. Masisira yung pangalan ko. At hindi ko hayaang sisirain ko lang dahil lang sa chismis na iyan. Diba? And alam naman natin na grabe yung gusto ni Senator Amy Marcos na sana si BBM ba magtino na kasi hirap na ang mga Pilipino. So yun ang kabibig ang ating latest libak-libak for today. So far, si Boying Rimulya, panalo na daw yan. Kasi yung ombudsman clearance, ilalabas na. Tapos maging yung kaso ni Boying Rimulya sa ombudsman, mababasura. So parang drama lang daw lahat. Pati yung mga interview, drama lang daw yan. So kawawa naman yung iba na seryosong nag-apply, nag-interview. Tapos malalaman nila ba na these are all dramas lang. At nagamit din sila. Diba? So yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.